Nagpunta po ang inyong lingkod na sa Tinagalog sa Pigeon Forge sa Tennessee, kung saan naman matatagpuan ang museo ng Titanic. Sa museyong ito po makikita mga katinagalog ko ang mga totoong mga bagay-bagay na ginamit mismo ng mga pasahero ng barkong RMS Titanic bagong ito ay kunin ng karagatan sa unang beses nito na paglalayag. Kaya naman sama-sama nating balikan ang kasaysayan ng nakaraan. Ika-10 ng Abril ng taong 1912, Wednesday, lagpas lang kaunti ng ika-12 ng tanghali. Mula sa Southampton ay opisyal nang naglayag ang RMS Titanic papunta sa destinasyon nito sa New York sa bansa naman ng Amerika. Pinangungunahan ito ng batikang kapitan ng barko na si Captain Edward J. Smith. 700 ang bilang ng crew na sakay ng barko nang ito ay umalis sa pantalan ng Inglaterra. Ito ay ang replika mismo ng timon ng barkong Titanic kung saan madalas na makikita ang kapitan ang mga officer ng barko. Makikita ninyo kung gaano kalaki ang lifeboat na kung napuno sana ay mas maraming buhay pa sana ang nailigtas. Sa tala ng kasaysayan, ang suma total na sakay ng Titanic kasama na ang pasahero at crew ay sinasabing 2,222. 1,317 doon ay ang sinasabi ng mga pasahero. Kasama sa mga makikita ninyo ay ang mismong gamit ng mga pasahero na natagpo ang palutang-lutang at iba naman ay mismong sa kailaliman ng karagatan na natagpuan. Dito rin matatagpuan ang mismong mga ticket ng mga pasahero at mga kobyertos, maging mga tinidor at kutsara, letrato, ang balita noon sa dyaryo. Nakatala din dito ang mga pangalan ng lahat ng mga pasahero mula sa first class, second class at maging sa third class. Sa kabuuan mga katinagalog ko, 75% sa mga nakaligtas ay kababaihan, 2% naman po ay ang kalalakihan. Kung nasa first class o yung pinakamayayaman sa barko, mga katinagalog ko, 6% ang tsansa na makaligtas. Samantalang kung nasa second class naman ang mga pasahero ay mayroon lamang 40 at 2% ng tsansa na sila ay makaligtas. Kung nasa pinakamababang antas naman o yung third class, 24% lamang ang tsansa na sila ay makaligtas. Sa mga larawang kupas na ito, tila ba makikita at magbabalik tanaw sa masaklap na nakaraan. Kaya naman mas atin pang busisiin at pasyalan ang pinakakaloob-looban ng RMS Titanic. Makikita sa litrato ang mga pasahero ng RMS Titanic ng mga panahon na yun. Nakaligtas man o hindi, kasama ang litrato nila dito na inyong natatanaw. Ito naman po ang sikat na hagdanan ng RMS Titanic kung saan nakatayo si Rose at hinihintay siya nitong si Jack. Meron din silang mga tindahan at mga souvenir area na mamaya po ay atin naman din napupuntahan. Ito po ay ang lifeboat na sinakyan ng mga pasahero. Ganito po ito kalaki. Kalahati lang po ito. Ang maletang ito ay nakitang palutang-lutang sa karagatan. Pag-aari ito ng isa sa mga pasahero. Hindi malaman kung siya ba ay nakaligtas o kasamang lumubog sa barko.
Ito ay ang mismong itsura ng pintuan ng mga kwarto sa RMS Titanic, kasama na ang isa sa mga susi nito. Ang bag na ito ay nagmula din at pagmamay-ari ng isa sa mga pasahero. Ang ibig sabihin ng RMS Titanic, mga katinagalog ko, ay Royal Ship Mail. Nangangahulugan ito na ang Titanic ay nakakontrata na magdala ng mga sulat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito naman po ay ang sapatos na pagmamay-ari naman ng isa sa mga bata na mga pasahero. Kung ito ay nakaligtas o hindi ay hindi po malinaw. Tanging ang sapatos na lamang ito ang natirang alaala ng isa sa mga sakay ng barko. ₱3,600 po, mga katinagalog ko, ang sakong sulat na daladala ng RMS Titanic nang ito ay lumubog. Ang ilan sa mga ito ay ang mga nakaligtas na mga sulat mula mismo sa mga pasahero. Ito po ay ang mismong Heart of the Ocean na ginamit sa pelikulang Titanic na pinagbidahan naman ng karakter na si Jack, si Rose at ang saksakan na yaman na si Cal. Nagkakahalaga po ang kwintas na ito na halos 15 milyong piso. Bukod naman po sa mukha nitong si Tinagalog, ay makikita dito ay ang mismong litrato ng RMS Titanic na nakalubog sa tubig nang unang masilayan ito muli matapos ang ilang taon. Dito rin makikita ang mga unang nakatuklas nito at ang mga uniforming suot-suot nila nang una nilang matagpuan ang barko. Sa museyong ito makikita ang pinakamalaking Lego na replika ng RMS Titanic. Yan po nakikita ninyo sa inyong harapan. Sila ay mga pasahero, nakaligtas man o hindi, kasama sila sa mga inilagay na mga tunay na mga litrato. Ito naman po ang itsura ng Titanic
kung nasa loob nito for the first time at hinahanap ninyo ang inyong kwarto. Ang parteng ito naman ay inialay sa mga matatapang na musikero na kahit mapalubog na ang barko ay hindi huminto sa pagtugtog. Ang life jacket na inyo pong masisilayan ay ang pagmamayari ng asawa ng pinakamayaman sa barko na si John Jacob Astor. Misis niya ang may suot nito. Ito naman ay ang mga kobyertos at kutsara na ginamit ng mga mismong pasahero ng barko. Ito ay ang sulat ng kapitan ng RMS Titanic. Ito ay ang mga kasuotan mismo ng mga batang sakay ng barko. Kung papasok naman sa Titanic ang mga mayayaman upang kumain, ito naman ang sasalubong sa kanila. Narito ang kanilang mga pangalan dahil nga mga espesyal at first class sila. Ito naman ay ang bahagi ng barko kung saan ang kapitan at ang crew ay makikita. Dito sila nagkakaroon ng mga pagpupulong. Dito makikitang nakatambay ang kapitan. Samantalang dito rin matatagpuan ang mga telepono upang makapagbigay ng utos sa pinakakailaliman ng barko, kung saan naroroon ang mga naglalagay ng uling sa barko upang ito ay umandar. Dire-diretso ang pagkuha ng cameraman sa pagkuha ng mga sinaunang totoong litrato ng mga nakaligtas naman na mga pasahero. Dito ipinaliliwanag kung papaanong gumagana ang barko. A shaft transfers power from the engines to the propellers. The ones on the left and the right were powered by the reciprocating engines. Each propeller weighed 38 tons, while the central propeller was powered by the turbine engine. It was cast as a single piece of manganese bronze and weighed 22 tons. Punong-puno ang museyong ito ng mga litrato ng mga pasahero na nakaligtas at nasawi sa paglubog ng barko.
Ang krus na ito ay mismong ginamit ng isang pari sa barko habang nagdarasal ito habang papalubog na ang barko. Ang alahas namang ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga batang sakay ng Titanic. Galing pa po ito sa kailaliman ng karagatan. Maging ang relo na inyong matatanaw ay nakapako sa oras ng paglubog ng Titanic. Sa ilalim din po ito ng karagatan nila na natagpuan. Ito naman po ang itsura ng Titanic kung kayo ay nasa banda na harapan. Ito ang itsura kung papalapit na ang iceberg sa inyo. Ito naman po ay ang pinakasikat na hagdan kung saan si Jack at Rose ay naghintayan. Ito yung replika ng mga ginagamit ng RMS Titanic dun sa mga third class nilang pasahero. So gumawa sila para makita nyo. Kung nais naman na magregalo sa pinakamamahal ng inyong sariling Heart of the Ocean, meron din silang pinipenta dito. Ayan ang Heart of the Ocean. Makatinagalog ko. Susukatin natin kung maganda kay Tinagalog ang Heart of the Ocean. Ayan po mga katinagalog ko, sana po kahit papaano ay nakatulong ang video na ito sa pagbabalik tanaw po natin sa isa sa pinakamasaklap at malungkot na bahagi ng kasaysayan. Ito po ay ang paglubog ng barkong RMS Titanic. Sana po ay naibigan ninyo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.